Sa iba pang balita, magkakaroon na ng serbisyong next day delivery ang PhilPost. Sunod daw nilang plano, palitan ang ating mga postal code at makapag-deliver sa mga lugar na hindi nararating ng kasalukuyang courier services. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Nagdagdag ang Philippine Postal Corporation o PhilPost ng isa pang mailing service na sinasabing makatutulong sa pagpapadala ng mas mabilis, lalo na sa malalayong lugar sa bansa. Ang dami ng express mail deliveries sa NCR na hinahawakan ng kanilang Central Mail Exchange Center Hub sa Pasay. Kaya para maibsan yan, naglunsad ang PhilPost ng Express Mail Service o EMS Delivery Hubs sa Maynila, Quezon City, Makati at Pasay. Mas napalapit nito ang delivery personnel at courier sa mga customer, kaya kinakaya na ang next day delivery. Kailangan lang ng customer na pumunta sa EMS Hubs bago ang cut-off time, ipacheck ang kanilang items at bayaran ang delivery fees. Kasabay ng karagdagang EMS Hubs, plano rin ng PhilPost na magdagdag ng barangay delivery stations, magkaroon ng app para sa mga delivery at i-modernize ang zip code. Mula sa 4 na numero, madadagdagan ito ng alphanumeric coding scheme at addressing system para mas matukoy ang mga lokasyon sa Pilipinas. For the first 81, 82 provinces, the first 2 letters, just like here in Metro Manila, ginawa ng probinsya dito, MM. And then the next 2 numbers is the 1,634 cities and municipalities. And the last 3 numbers will be the 42,000 barangays. It's for the whole industry in the country. Sa hinaharap, goal daw ng PhilPost na maabot ang mga pinakapahirapang marating ng delivery. As in, lahat ng saklaw ng teritoryo ng Pilipinas. The West Philippine Sea is one. Nobody's delivering there. There are other people who would like to send their products SMEs in the mountains, but they don't have that channel. Sa ngayon ay sa Metro Manila pa lang inilunsad ang additional EMS hubs, pero pinag-aaralan na ng PhilPost ang pag-expand ng delivery strategy na ito sa iba pang mga rehiyon sa Pilipinas at karatig bansa. Mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.